Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, please bless our benefactors, our donors, our partners, the people who work with me behind of this ministry. Panalaginis lang tanamahan for their faithfulness and loyalty. Father, I pray in Jesus' name for our Roman Catholic Church authorities, for our government. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, and all our Banta radio stations. Bless all our hookups, frequencies, modern equipments, our satellite ministry CCTN. Bless all our staff, management with Boss John Daniel and the board of directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Bless all our dreams, plans, activities, projects, businesses. Father, panalangin that all our dreams will come true and everything will come to fulfillment. Father, bless my loved ones, Almantia, protect them, bless them, and the people I love, the people who work with me, mga tao amahan, na naglihok behind of the camera, panalanginis lang tanan, amahan. Father, in Jesus' name, please, panalangin ang tanang nagtanaw sa television, nagsunod sa radio, sa internet, ug sa nagkadiyang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. Amahan, in Jesus' mighty name, I claim for more blessings, miracles, healing, prosperity, open doors, privileges, or prizes to come to each one of us. As I pray, Father, for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, Satan, satisfies, worries, all our sins, Father, please dissolve. And please, heal each one of us one by one. Labi nang sakit sa ulo, utok, madalang baliw, kasing-kasing sa baga sa kidney, reproductive organ, pancreas, tissues, muscles sa bukog, sa panis sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, those who have nervous breakdown, hypertension, hyperacidity, psychological problems, emotional problems, undiagnosed disease of our physical bodies, please, Father, heal and restore each one of us into good health. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us, touch us, shower your wisdom to each one of us. Santa Maria Sa Jose, pray for us. San Pedro Calungsos, Lorenzo Ruiz, Chofilo Camumot, Paul Anthony, Mother Teresa, pray for our ministry, for the least fortunate. Sa mga kangilis prutikas, Pedro Apostol, mga apostoles, pray for our wisdom and courage. Our loved ones in heaven, please be with us in Jesus' mighty name. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala di San Mateo kapitulo 23, 1 ngadto og 12. Gisaway ni Jesus ang ilang pagpakaron ingnon. Pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, gibabagan ninyo ang mga tao sa pagsulod sa gingarian sa langit, apan kamo mismo dili mo sulod o dili mo pasulod sa mga tao nga gustong mosulod. Pagkalaot ninyo mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, mupanaw kamo sa kadagatan ug makayutaan aron pagkabig og tao ug sa nakabig na siya, gihimo ninyo siya nga labi pang angay nga maimpierno kay kaninyo. Pagkalaot ninyong mga giya nga buta, nagtudlo kamo, gakon ang usa ka tawo manumpa sa templo, dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Apan kung manumpa siya tungod sa bulawan nga naa sa templo, obligado siya pagtuman sa iyang panaad. Mga buta og mga buang-buang,
Han may labing importante. Ang bulawan ba o ang templo nga mo'y nakapabalaan sa bulawan? Nagtudlo usab kamo nga kun may manumpa tubangan sa altar, dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Apan kung manumpa sa tubangan sa gasa nga naa sa altar, kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Pagkabutagay dinyo, han may labing importante ang gasa ba o ang altar nga mao'y nakapabalaan sa gasa. Busa kung may manumpa tubangan sa altar, nanumpa sa niini, ug sa tanang gasa nga naa sa altar. Kung may manumpa sa templo, nanumpa sa niini ug sa Dios nga nagpuyo dito. Ug kung may manumpa sa langit, nanumpa sa trono sa Dios ug kaniya nga naglingkod niini. Unya mingon si Jesus sa mga tao ug sa iyang mga tinun-an, ang magtutudlo sa balaod ug parisiyo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Busa, kinahanglan tumanon ug sundo ninyo ang tanan nga ilang isugo kaninyo. Apan ayaw ninyog sundang ilang mga buhat, kay wala sila magtuman sa ilang giwali. Nagbugkos sila og bugat nga mga karga ang ipapas-an nila sa mga tao. Apan sila mismo dili gani mo gamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang pagpas-an sa mong karga. Himo nila ang tanan aron lamang sila makita sa mga tao. Tan-awa og unsa kadagko ang gisudlan nila sa ilang mga sulat nga mga bersikulo sa kasulatan nga ilang gibutang sa ilang mga agtang o gigot sa ilang mga bukton. Ug tanawag unsa kataas ang sidsid sa ilang mga sapot, gusto sila sa labing maayong mga dapit sa mga kumbira ug sa malinaing lingkuranan sa mga sinagoga. Gusto silang yukbuan og tawron didto sa mga merkado ug tawgong magtutudlo sa mga tao. Ayaw kamo pagtawag o magtutudlo kay kamong tama nagsuon man ug usarang inyo magtutudlo og dinhi sa kalibutan. Ayaw tawga sa bisan kinsa nga amahan kay usarang inyong amahan nga tuwa sa langit. Ayaw sab kamo pagpatawag og agalon kay usarang inyong agalon nga mao ang Mesiyas. Alabing dako kaninyo kinahanglan mahimo nga inyong sulugoon ang magpataas siyang kaugnay ipaubos ug ang magpataas ug ang magpaubos ipataas. Today we are remembering Saint Matilda was the daughter of Theodoric, a Saxon count. At early age she was placed in the monastery of Erfurt under the care of Maud. Her grandmother was abbess of the monastery which she had entered after the death of her husband. Saint Matilda learned needlework and acquired the love of labor, prayer, and spiritual reading. She remained in the convent until her parents gave her in marriage in 913. He was chosen to succeed Conrad as king of Germany. The pious queen adorned the throne by her virtues. She visited and comforted the sick, and afflicted, instructed the ignorant, the prisoners, and endeavored to convert sinners. And her husband concurred with her in her pious undertaking. After 23 years of married life, King Henry died. She expiated by great sufferings, for both the sons subjected her to a long and cruel persecution. Si Saint Matilde or Matilda married twice. Pagkamatay niya Pilimiro, misud siya sa monasteryo. But later on, a certain king courted her, married her, and she became a pious queen. After the death of her husband, she continued in helping the poor and converting sinners until she died. You know what? The legacy of Saint Matilde or Matilda reminds each one of us gawa mausob ang disposition siyang kasing-kasing, even though she became the queen
She became famous. She became wealthy. Tungod sa bahandi siyang bana nga usa ka hari. In fact, iya kinigigamit alang sa mga luoy, mga kabus, mga binilanggo, mga timawa. This is in line sa usa ka panultihon nga nagkanayon, start where you are, use what you have, do what you can. Meaning, kung asa ka nahimutang ana pagsugod sa paghimo para sa imong isikataw ug para sa kamayaas Ginoo. Use what you have. Gamita ang unsay resources na animo. Do what you can. Himua ang unsay gusto nimo himuon para sa uban ug para sa Ginoo. Mao ni si Saint Matilda. Ang disposition gigamit niya to do the right thing sa iyang kinabuhi. Ang unsay bahandi nga iyang acquired, iyang gigamit para sa uban. My point is like this, everything nga naa nato, let's use this. Let's use this, let us use it for others and for the glory of our Almighty God. Saint Matilda, yampo mi, nga kung unsay moabot sa makamot sa manimo, gamito namo kini para sa among isikataw, para sa kamayaas Ginoo. Tabangi mi Saint Matilda sa kadaghan nimong giagiang mga kasakit, mga pagsulay. Nakamove-on ka. Kami unta pod sa mga daw-adlaw nga pagpanaw, makamove-on mi. Sa bisan unsang mga pagsulay, mga problema nga among gihambin sulod sa among galamhan sa mong pagpanaw ni ining kalibutana. In Jesus' mighty name, pray for our healing, miracles, enlightenment, conversion, favors, and prosperity. Amen. Hallelujah. Power line, we should not give up and we should not allow the problem to defeat us. According to Abdul Kalam, author. Di natutugutan nga ang problema mo pildi ka nato. Kinanglan, we should not give up ug di natutugutan nga any circumstance defeats us. You know what, my dear people? Daga nato dali kay mo surrender sa mataghagit sa tong kinabuhi tungod sa daghang mga pagsulay, mga problema. Pero it's our own desire, will, it's our choice, it's our decision to quit or not. You have the freedom. Sirach 15. Ang matag usa gitagaan sa Ginoo og freedom to decide sa paghimo sa unsay gusto niya. I am hoping, according to our power line, you will continue instead giving up sa unsay mga problema, mga pagsulay nga imong iatubang dining takna. Tuloy ang buhay, mga kapatid. Life must go on. Let us continue moving forward no matter what. Taliwala sa daghang mga pagsulay, problema, sakit, mga negative circumstances, experiences that we are encountering day by day, tuloy ang buhay. Kung na-down ka, bangon. Kung nasakit ka, find ways to be treated properly. Kung na kay problema, find people to help you handling your problems. Kung na kay mga utang, daghan, na imo karong gikagulan, pray to God na padadaan kag mga tao na makatabang sa imong mga problema, most especially about finances. Kung daghan kag burdens, pangay panabang sa Ginoo, natabangan kinagpasan. And this is what I realize, some people are greedy enough
Why even their problems, their burdens are not shared to anyone. One of the reasons nga no ang tao, ibugatan siyang gipasan, tungod kay hesitance ta sa pagpangayog panabang sa uban because of pride. People, I'm here every day, preaching you, guiding you, motivating you, coaching you, mentoring you, because I do believe in my little existence, makatabang ko ninyo nga mahimo mong palaban sa inyong pagpanaw. Kabalo ba mo, akinis ang ubos niyong alaga, dagang mga gihambin, mga pagsulay, mga trials, crisis, mga pangutana sa kinabuhi, mga doubts, mao nang di ko exempted sa unsay inyong ipangagian. Mao nang please, if I am praying for all of you, do it likewise for me, in order that I can do this mission given to me by our Almighty God. Ang ako rang nakita sa kong kaugalingon, ever since, sa kadaghan akong gipangagian, name it, and I will tell you, ang akong pagka mapadayunon, being persevering, being courageous, and being strong in continuing what I have done, mao ni ang akong kibali, padayag ninyo, nga mao ni ang life. Do not quit, do not surrender, no matter what. People of the living God, thank you for joining us. I expect our past givers to come back again, and our occasional givers will continue like the other people from somewhere. Pag moabot sila sa atong dapit, mangita sila ni ining maong ministeryo, tungod kay gusto silang mopaambit sa unsay grasya na nadawat. Yan na lang, nakadugtong mo og pipila ka mga episodes, adlaw, bulan, kung ninyo palang yun na-analyze how mysterious this ministry, because we're existing every day proclaiming the gospel of Jesus Christ. Believe me, there is a mystery in our ministry. Thank you to our present givers, kanang karon gid mihatag ba sa grupong Inang Irene, enhance kanang panabang of Sawang Gindulman, mihatag nato si Kagawad Tuni, Present Municipal Councilor of Gindulman, with Flor Godilia, kaubaning kumparing Lito Castulo, masamong ni Tay Cruz and High School. Pila ka tuig na nagtabang nato silang mga Castulo o mga school, kauban niya si Kagawad Tuni. Salamat kayo, in courtesy also of Godilia Lumber Supply of Gindulman. Jinjin Dris Chicken, salamat kayo, Sister Jinjin. Grupo sa ning Bibi Lecciones. Maura ni Bibi hangtod karon, dako gihapon. Mao na siya. Sister Jinjin, thank you so much. Julie Grace Sandigan of Tubod-Munti, pagpalain kayo. Kabalo mo, taga Tubod-Munti, ang yuta nga akong gitarukan o cute nga balay, liwat sa tagiya. Yuta sa Tubod-Munti. In fact, diha ko sa barangay Tubod-Munti, in courtesy of Captain Victorio Galiger, mikuha ta og barangay building clearance. Kaya naman ko sa boundary sa Malbog, sa Canulaw o sa Tubod-Munti. Pero I have decided already nga magpasakop ko sa Malbog, where San Pedro Calungsod Shrine is located. Kaya nga no, usas ako mga suod nga mga tao ever since kining taga Malbog. Tinuod na. Labi na sa mga pamilyas, mga balaba. Iapiampo ninyo sa research balaba. Wa pataka bisita, pero somebody told me he needs prayers. Ako ning higala, sukad pa sa una. Maunang salamat ninyo taga Tubod-Munti. Nganong doors kung dugan ng taga Tubod-Munti tungod kay Tay Pingping, Nay Irene,
The Gallagher family is very close to me. You know what? Then, diha ko nagsugod og wali. When I was a minister, na may mga kasulugan sa pulong, kaming paribandoy, anak, mistubod. Adto ko, gi-assign kaniadto. Diha ko wali, nagpaambit sa Ebanghelyo for almost a year. Every Sunday, nahasa ko dito. Bukid ko nagsugod sa tubod munti niya. Wa pa ko'y radyo atong time. Hangtod, pagdagas mga panahon, rather wa pa ko'y TV atong time, I broadcasted only in one radio here, local radio. Looking back at the past ba, nainumdum ra ko. Almost a year ko nagwalis tubod muntis lang kapilya diha, pinangga ko sa mga tao diha, dagang manambong kada Domingo. One day, God inspired me to what? To turn over to another minister ang akong gibuhat sa tubod munti kay gusto sa Ginoo mo ambak ko diri sa publiko. Og dinhi kabalo mo everything started in small beginnings nya hangtod karon naganam og daghan, may ekspanta, may dakota. Nainomdom ko nagsugod ko sa tubod munti. Nya ako particular kayo kog mga pangalan. Tubod means source, munti means little. If not mistaken, mo nang munting kubo, little source. I came from that barangay tubod munti. Di ako nagsugod, usa ko ninaog sa publiko, proclaiming the gospel to the four corners using satellite, using internet to the four corners of this globe. Walang ko ma-recognize pas ubang mga dapit, pero the capacity of our broadcast is now roaming around even to other countries because of our satellite ministry. Ako nang gibalikan, tungod kininumdum ko, this ako gikan. I came from Tubod Munti. I came from Kansanga also. Sakop man din as Malbog. Diha ko nagwalis Kansanga sa una. I love the people of Kansanga. Very kind. Nagbaktas kami sa una, surusuroy. Mga kagahapon way back almost 9 years ago. See, imagine ninyo. Dugay na. Then thank you, Mimi Saturino, uban ni Daboy diha og ni Ate Son sa Rose Guling Cookies. Money cookies nga gold, anak mo des pangdan. Salamat, Mimi Sato. Then thank you also Dudong Ring Baybay, Leo Dilay Bungabong, uban ni Maria. O Maria, bas mga ubahib og mukoy, Felix Bonifacio of Anda, Erico Juana Abuiba, mga augis sa Pinog Ampo, Gladapangan, Pero Alice Casturi sa Bolending Investors Incorporators, tanang tutorial sa instrumento, kayang tunit, very talented man, tanang relo ninyo, ayuhon, tanang spare parts na, find this person, wala yung tasog buhok diya, sa Atrium Public Market, akong higala, iksoong tunit taguplo, base ang kapikas ninya. Nya, tunay na nagmamahalan, binji tunaaklan, of kanupaw, parinti kadugong tay ilimon sa Kalipay compound. Kipreng for naikura iko. With Alma, nibisita mi kagabi. Naikura needs prayers. Yapil nyo gampo pamilyang buildings. Philip Lungay of Canulao, Estrella Asibo, sa Municipal Trial Court Agna, niya Bisfrening Mercy, hilingig sa nino, until now. Natibidad sa unya, Reado Gio Galintes itong haligi. Magis kong tagaligi, financiers na to. Sila maoy ibali, pundasyon sa atong ministeryo like Tony Madira. And some more. Maduel Lakang o Bunga Ilaya, thank you. Titong Sailon of Pahina, Daboy Vincent Tercia, Manuel Narsing Liedo, thank you so much. Every month nag-pledge sa atong ministeryo. Jerome Isidra Tumakin, Dablo families from Kalipay, Hingog City. Yeah, we have also from Oroquita City, si Kim Abni Labadan, thank you. Teresta Ukay of Duero,
lahis mga politicians yang kapikas. And let's pray for Mulang Bin Cafe of Canulao, Jewin Sugbos Best Frozen Products, together with Carlosa Chicken Barbecue Limited Rice, Asibis Body Finish Gym, tanang beauty products are available at second floor, tapat sa Rick Mill, sa mga parlors diha. Thank you for tuning in, Bamundi. Diha sa second floor, fine. Dool diha sa BNS Ticketing Shop, uban ni John Giniliranan. Thank you so much. Pagpalain kayong lahat. O if you want to dine at tumusag na Arak Resort, former Delilah, being the spokesperson of this family, patronize all their businesses, all their products. Kining pamilyas, mga sibis, mauni ang nagatiman dining ubos ninyong alagad. Inganay kabuutan ng Diyos, because Alma is very busy in her career. Some people care me every day sa unsay atong gikinanglan after having our program. May mga tao nga gisulti as Ginoo nga pakana as insil. Paim nagkape unsa diha. It's amazing. Ug kabalo mo, they did it not only 1 month, for 1 month, but they did it for kabawang pila, almost 7 years. Pila ka tuig na silang nag-feed sa tuwa. That's the reason we survive. Liman mo, some of our budget sa balay, wa na. Ngano, some people shouldered it in favor of what I am doing. See, ako rin ang gisirin nyo. Kay at least makakita mo ba. Then tapad na ang bilyong spare parts ng klaseng spare parts sa motorsiklo na sila. Construction materials, thank you bilyong for your kind consideration. Friendship matters, mao ning akong prinsipyo. And also thank you Pat Douglas, anak na Ipirado. Na Ipirla is also working with us sa GD Foundation presently. Thank you Bill Gings or Amkul Siapo Pangdan and Junior Ladaw of Diday Shop. Ngilngig karon pa ko kabantay ba nga na di factory sa mga rila ang hagna. Ngilngig ni hagna no. Nya so nanay kalamay festival na pod. Nya kay bulungan gining hagna. Nay cookies diring katingalahan, nay kalamay diring way makakopya. Na diring factories rila. Daghang mga wonders ning hagna. Ingani ning yuta sa akong katigulangan. Hagna. Pinagpala. Right. Altia displays the following or Altam. Nana ko'y permit from Department of Trade and Industry. Altam ang na-approve. Altam displays the following. Pure Tablia, Cookies ni Quezon, Spans Carolina, Beauty ni Dita, Floor Coffee. Itog maalat ni Jersam. Uban pang negosyo ni Adonis. Unsa pa diya? Nako libro dito, parisin ninyo og Tablia. Unsaon? Magsikwati mo unya while reading this powerful tool to develop your souls. Please buy my book. Barato ra kayo. Pwede ihatag nako, ug makonsensya mo, bayri lang. Ako na siya. Kaya nagbayad man ko in printing our book. Then, natay mga groceries, ang ginagmay. Pwede mo manglaag dito, mag-relax. Tapad na ang Angie Carinderia ni Troidol sa Merspin Compound. We have also Litson Manok. Altam Litson Manok, you're fall in love at first bite. Kung di mo ma-in love sa manok, pwede sa Stagia. Engineer Sandro, okay lang. Nasa tayo limpo, nasa tayo fried chicken son, muluto, mig ulos baboy, pato, pabo, limpo. I notice halos kadadlaw na yung magpaluto nato. Salamat inyo. Ulo, pato, salamat. Nanas tayo mga suki sa limpo. Try our limpo. Kay kadadlaw ta nag-display mo nang what are you waiting for? Altam Litsunan is complete actually because soon we have 4 services offered to the public. Nya, mga bli misayo
before 8 o'clock in the morning, abli na mi. Unya, taman mi alas 10 sa gabi. Kay doon naman tayo shifting of workers, laing adlaw, laing panggabi. Siyaro, ug di dako tong kita. Unang salamat sa itong mga suki, salamat sa mga patronizers, salamat sa inyong pagmahal sa negosyo ng ubos niyong alagad. Salamat ninyo. Salamat. Then, kantuyok season, everything is finalized. Our outreach and feeding before we close the season, schooling season of the year 2016-2017. Kita-kita tadiya, barangay officials, faculty, parents, kita-kita ta. Nya, lastly, people of the living God, kamong mga nagpataod og kibol, nya kamong nag-donate nining ministeryo sa ubos ninyong alagad, kamong nag-purchase sa negosyo ni Boss John sa Anda de Boracay, tapan ng Global 1 ug Global 2 ni tay Idinay Tinaytan ug Nanay Fortunata, or sa Lagkaw Pudaos, or unsay negosyo nga inyong nakita, handled by GD Foundation, handled by Boss John, matagpalit ninyo, kuhaan na og gamay nga percentage. How? This is the logic. Pag mag-shortage gani ang inyong donations, automatic kami maoy mutapal. Meaning, kung manubra, audit ni mutapal. Pero, nagapoy may magasto kay magdama may pagkaon for the teachers. Lahi po ng paras bata, lahi po ng paras ginikanan. Kami sad magdasan may kami mga volunteers, magdami og pagkaon para ipakaos mga officials ug sa teachers, amo nang giseparate. Mo nang you will accept it or not, we can spend also from our own package. Ingana kasimple ang luhika na. Mo nang ako seryoso ko nga nangampanya to continue supporting all our endeavors publicly. You got my point? Ingana lang kasimple. Kay gusto namo nga unsay among gitudlo i-concretize mao nang Leviticus 3:22, bahin ang makabus. Nadi bahin ang Ginoo, we practice it, pero naikuwang wa pa nato mabahini ang makabus. And we want to practice that culture here in our ministry and also in our foundation. But hopefully, everything is clear. Mao ni ang atong focus presently. Munang tanang nag-back up nining ministeryo, mga prayer warriors, nag-back up sa GD Foundation, mga nagmahal sa tong negosyo. Pagpalain kayo for doing it. Believe me, I'm always praying for all of you who work with me silently, who love this ministry, and even who love nining ubos ninyong alagad na nagwali sa inyong atubangan. Uban ako, Engineer Sandro Casinas, ang head sa Technical Department. Tanang nag-tune in, Romjic Raigods, thank you. Dotibi, thank you. Montiri, Public Market, The Hard Public Market, mga gulayan diha, isdaan, painitan, mga iskinita, including our business, Silyakay, Bolkalsing Shop, wherever you are, in somewhere, Grupong Adelimit, thank you. Adelimit, thank you for tuning in sa iyong opisina sa Garcia. Tanang mga departamento, public o pribado, may the blessings of the Almighty Father be upon you right now. Speaking of our gospel, nagisgot may tungod sa admonisyon ni Kristo toward the Pharisees. Ngano, Exodus 23:22, mingon ng Diyos, ako ang makig-away in behalf ninyo. Kaya ang mga kabusa una, imbis tabangan sa mga Parisiyo, ilang mang gidawg-daog, ilang gilukdaon, ilang gitamakan, ilang giabuso, mo nang si Kristo got angry to the Pharisees for what they had done to the poor, to the indigents, to the less fortunate people in Jesus' time. Si Kristo maoy mi-react in behalf of them. Why? Poor people in Jesus' time had no voice. Wa sila'y tingog. But one day, there was Jesus Christ came in their midst,
and defending the rights, telling the Pharisees for their wrongdoings. You know what the scenario reminds? It's one of us nga if ever na mga tao sa itong palibot na nagtamak nato, nagduot nato, nag-criticize nato, nag-condemn nato, naghimog di maayo toward us, someday somehow, most especially if you are quiet enough, meaning wa ka mo patol sa ilaha, you are just passive toward them because you don't want arguments anymore, you don't want to fight against them about sa kining mga tao sa atong palibot, my dear people of the living God, nga di maayo toward us, pero kita padayon ta nga naghilom, padayon ta nga di mo patol, di mo tubag, kay di ta gusto gubot, di ta gusto kaguliyang, di ta gusto away. Kabalo mo mabutang adlaw. And I agree with this reality of life nga naay mo palit. Kaya mo kung say naay mo palit, naray panahon na makakita og katapat ang mga tao na nagduot, nagtamay, nagabuso, nagpasipala sa imo. Makakita ra sila katapat. Munang sometimes being quiet sa mga tao nga nagatake nimo, nagduot nimo, nagbanat nimo, nagpersecute nimo, nagumay-umay nimo, nakaminos nimo, naglockdown nimo, is very what they called highly recommended by God. Why? Because there will be times nga naay tao mukalit og abot, mupalit. Meaning ikaw hilom ka, pero there will be somebody will fight in behalf of you. Mahibulong ka nganong kanang tao nga nagpasipala nimo, nakakitag kaaway nya, nakita nimo that the person who hurts you, who attacks you constantly is defeated. Pakit-on ka sa Ginoo na nga kadto nagpasakit nimo, makakita po kang nasakitan, not because of what you have done, not because of your revenge, but because there will be another person who will do a certain revenge toward the person who hurts you. You got my point? Mo ni akong term. Moabot rang adlaw na ay mo palit. Mo nang to be quiet is highly recommended by God, is necessary. Because kanang di bitaw ka mo patol, di na ka mo react. Di na nimo palito ng mga tao nga nagchismis nimo. Kay I heard also some people nga way palabyon, pag makadungog og chismis iyang balikan, sulungon pa. Adtuon pa, ikonfronta. Mo nang ang relationship sa iyang mga silingan is broken, is discommunicated, disconnected, is destroyed, is damaged actually. Ano, na mga tao nga di gyud pwede nga palabyon ang panahon. Pag makadungog siya chismison, libakon, kabalo mo, ako dagan makay nang libak sa ako ng chismis, yung sa gwapo ginis Brad, no? Ha? Kung ako pa ng patulan, daghanan sa kong kontra, pero karon wag gyud ko kontra. Kung mahimo tanang tao mahalon, panggaon, I will do it. Kaya di ko gusto ng kontra. Mao na ka ng mga tao nga sigig panaot nako sa una, awa na ko patuli, hilom ra ko. Pero tuo mo nako. Naay mo palit ana. Meaning, naitaw mo kalit og abot ba? Nya makakita ka nga katong tao nagpasakit nimo, nasakitan pud. Diha ka makaingon. Nakatabla ko da. You know what? Di man dautan kung makakita ka nga naingana ang mga tao nagpasakit nimo, nga nakakita ka nasakitan. Ngano? Magpasalamat ka sa Ginoo, naka-learn ng tawana. Dili tungod kay na kay gibuhat, kundi there is somebody who did it, who does it. Yan, nakasaksi ka lang. Mo ni akong gituan. Nga mga tao, nga mga makita nato, akusog kayo mangduot, manaot, manglibak, mga tao ba nga, tanaw nila sila na'y gamahanan sa atong katilingban, kabamog unsa akong gitisok sa akong kasing-kasing o una-una, ang akong giingos kong kaguling insel, may adlaw ra, nga makakita na sila katapat.
Maura ginay pirmi gisod sa akong utok. Kabalo mo, if you have that kind of thinking, nga magunauna ka nga naay tao mo palit sa unsay imong pain, sufferings, heartaches, nga imo na experience day by day, it lessens, makapagamay, it minimizes sa imong desire to revenge. Because Paul said, Romans 12, 19-21, do not revenge. Ayaw panimalos. Ngano? The truth, this is the truth of life. Naalagi mo palit. When talking about this, tanawan ng mga taong kabo sa una. No voice in Jesus' time. Mga timawa, dinog-daog, that's why Prophet Isaiah said in Isaiah 61, time comes, there will be a Messiah who will born in Israel. For what? To release the captives, to help the poor, to speak in behalf of them, to fight in behalf of them, according to Prophet Isaiah 61. And you know what? That prophecy was fulfilled in our gospel. Ang mga taong kabus way tingog sa una, luoy, rejected. Wa sila lunas katilingban, pero one day, there was a person named Jesus Christ who shouted in front of the powerful authorities o iya pang gikas agiingnan, kamo, mga tigpakaroning nun mo. See, kung usatas mga pobre adto, nga way tingog, what will be our reaction during this moment? Nga nakakita tag tao, nakakita tag misaya, nakakita tag isog nga mibarog, misulti, mi-criticize, mi-comment, mao bitong gilansang siya. Tungod kayang gikomentaryohan ang mga powerful authorities, ang mga parisyo, for the wrong acts they made to the poor. Kung if ever we are in the shoes of the poor, kabalo mo, smile tingali ka deep inside, yun sa tuwa na, da, kita lagi tag kakampi, da, usay nga na arabata. And you know what, it is natural for us to react like that, tao guta. Kanang di bitaw ka muhimog lakang para manimaos, na tao nga naghimo ana, toward your enemies, toward the people nga nagpasakit nimo, min kag da, tuwa, kabaos lagi ko. See? Pero, wa kay sala na ano man di man ikaw mo nihimog lakang nakakita lang ka nga gisakitan ang tao nagpasakit nimo, because I believe this golden rule, do not do unto others what you want others do not do unto you. Tama ba? Ayaw himoa ang unsay gusto nimong din imuon sa uban nimo. Do not do unto others what you want others do unto you. Meaning, ayaw himua ang butang nga di nimo gustong himuon nila sa imuha. Muna kung nagpasakit kas imong isikatao, someday somehow, kung kanang tawhanang imong gipasakitan, di man ginamubaws, labi na og mature spiritually. Kung mura na nag-utok ni Edsel, di gina manimaos. Ako, wag ko manimaos. Saksing Ginoo. Never. Gisakitan ko sa taas nga panahon, pero nakamove on naman ko. Tuloy ang buhay, mga kapatid. Kabalo mo, pag naay pasakitan ninyo, nya kanang tao nga naghilumra, nga inyong gidaot, giduot, mabutang adlaw, di man na siya may mubaws. Kung mature na spiritually, there will be anyone in the society nga mukalitrag abot, nya makakita kag katapat, tinga ka, kinintawahan na nakapasakit nimo, giduot ka, giatake ka. Kabalo mo, pamalandong, bunga na, resulta na, sa unsay gibuhat nimong sala, batok sa imong isikaingon. I agree with this. I believe on this because this is what is happening in our society. Saksi ko ana. And that is based on my own experience. Ako sa daghang panahon naghilom ko. Pero naay mga taong mupalit. Kinsa ni matawana? Kuan tagabot. Yung mga taong nagpasipala nako, matinga ako nganong nakakitag kaaway. Anong kini nga akong topic, mother people? Tungod kay ang mga kabo sa nahilom niya, si Kristo miabot, si Kristo may mitingog, may mipalit niyon si Kristo. Sa ngalas mga kabos ni ako, I need to defend the rights. I need to defend all of them. Mao na kung na kay kaaway kontra na ay mga tao nagpasakit nimo, nagpersecute nimo, naglutos nimo, nagduot nimo, nakaminos nimo, naglockdown nimo, nag-underestimate nimo, ayaw kagol. Ngano? Believe me. There is Jesus Christ who defends you every single minute, every single second of your existence.
There is Jesus Christ. Nga anda manalipod nimo, labi na tong kontra nga mong yawa. Jesus is with us, defending with us. Jesus defending your rights, your existence, your being as a human, as a child of the living God. Dipinsahan ka niya. Kung di ni mo makitang Ginoo for doing it, ay mga tao mo katugabot sa imong kinabuhi. Muna ni John Maxwell, a great author, I read his book, many books. Kay mo man nga akong gi-practice, part of my body system, nga everyday gabasa kong libro. Akong bag puno og libro. Wherever I go, I bring it. Kay anytime, pag maluya ko, anak ko ilain pangimuon, magbasa. Muna akong gi-practice. Ingon si John Maxwell, na yung mga tao moabot sa imong kinabuhi nga wa damha. Not necessarily nga kining tawhana. Muhatag nimo kwarta, mutabang nimo in finances or unsang mga monetary helps, but time comes na tawo moabot nimo nga lahi siyang papel sa imong kinabuhi ang ipaglaban ka. Andam siya magpakamatay in behalf of you. Nakasuy na mga tao nga ingana sa imong palibot? Kunaan ang tawhana. At iman na panggaa, kaya di nakakatagsama sa iya. Gasa na gikas Ginoo. The people, the persons, individuals around you who are willing to die in behalf of you. Who are willing to sacrifice just for you. Kaya ba mo kinsa na? Right people, according to John Maxwell, gipadas Ginoo, to prove that God is alive. He used these persons in your life, individual of you, aron imo mabati that He cares nga siya nagpakabana. Kasuy na kang mga tao nga andam mulaban nimo, andam mubarog in behalf of you, andam magpakamatay tungod nimo, kita na kaana, bulahan ka. Kung ay mga tao nga sama ana og quality kinaiya nga niabot sa imong kinabuhi. Ampingi sila. Kaya mga tao bang andam pagaano ng imong kinabuhi, balag sila mo'y magantos. And you know what? I found these people in my life. Nay mga tao nga andam silang magantos, just matod pa nila mahimong gaan ang akong gibuhat everyday, proclaiming the gospel of Jesus Christ. And you know what? The good news is, their helps are not limited to this ministry, but their helps are extended even to my family, even to what I have done outside. See? Kaba mo unsay ang prinsipyo? Kini matawana, andam mag-suffer, andam masakitan, andam daw sila nga mo gambol sa ilang gibuhat for the sake of what we are doing every day. Kaya ba mo kini matawhana, mauni ang presensya sa Ginoo sa imong pagkatao. Kaya naa maging mga tao moabot sa imong kinabuhi, mulaban nimo. Mo ni tabos mga kabo sa una. Dugay kaayo na nilaban nila, kay madlok mas mga Pariseo, pero one day si Kristo miabot, milaban. Mo nang sa imo karong pagpanaw, tuoy ko. Anay mga tao mulaban nimo? Nay mga tao moabot niya andam muunog nimo sa kasakit ug kalipay. And believe me, sometimes we misunderstood the real definition of treasure. We believe that treasure is all about wealth, gold, money. No. Real treasure in your life, believe me, the people that you love and the people who love you. Ang tinuod nga bahandi ning kalibutan na, ang mga tao nga natugutan ka nga magmahal, ug ang mga tao nga gimahal ka. Sila ang tinuod nga treasure nimo. But you know what? Day by day, we misunderstood the real essence, meaning of treasure. We thought that treasure is about money. No. Ang tinuod nga bahandi ang mga tao nga naas imong kinabuhi niabot. Because of that, care the people that you have. Care the people that love you. And love the people that you are now practicing to love.
even the unlovables. Kay sila ang tinuod nga bahandi ning kalibutana. And you know what? According to a certain author, only one thing can make you happy. Believe me. Not money, not fame, not power. But the people you love and the people who love you. This is the key to real happiness. Nga nagmahal ka, gimahal ka. Ug mao niyang nabatis mga kabus that there was anyone, there was somebody in their midst who cared, who loved them. You know what? 100%. Jesus Christ showed it by defending their rights, by defending their existence. Nga tamakan sa mga Parisiyo, sa mga tao nga way pagmahal sa mga kabus. My point is like this, the bottom line of what I'm speaking. Sa imo rong mga pinagdaanan nga kasakit, gidawdaog ka, gikaminusan ka, gidestimate ka, gilockdown ka ni mga tao, uwa gila yung gibuhat ng tag-adlaw, sige pasakit nimo, hilom na lang. Tambag na ko na, hilom na. Gidawdaog ka, gikaminusan ka, hilom. Ayan nag-react. Makakita ra nagkatapat. Nalagi tao maabot palito na imong kasakit, kalit ra nagkawagtang katawa ka. Kaya yung taong nagpasipa nimo, nasakitan, kita ka, pasaksyon pag ikas ginawa na. Pero ang nindot, kaya di man imong efforts uban. Kaya nagulat ka, nga ang Diyos may mahimo sa ingon in front of you. Mo nagingon sa Romans 2 ay panimaos, because God will do the revenge. Kung manimaos ka, muriak ka, di na manimaos ang Ginoo, yung Ginoo, gikuhaan mo po ni mong trabaho, anak. Mo ayaw yung panimaos. Mo po ni kumangayo kag rewards. Ayaw na pag-expect og reward sa yuta. Kamong nagtabang dining ministeryo who work with me, who suffer too much because of what we are doing, ayaw pa-expect og rewards from Edsel Clusas. Nga naman, this is my logic. Ang pinakanindot nga rewards, according to Jesus Christ in Matthew chapter 6, Heaven the reward. Meaning, our Almighty Father must be the one who will reward you for your efforts on this planet Earth. Because, Ephesians 6:6-8, to be good it pays. Pag maghimo kag matarong, rewardan ka, ang ako ra, mauni. For whatever favor nga inyong gibuhat, petan, it's focused on this ministry. Or, sa akong gibuhat, na yung mga tao mo pabor nako. Now, kung ang inyong pagpabor sa kuha, naguwat mong ako mong rewardan, paboran, whatever, ang Diyos di na mo pabor ninyo. Technically speaking. Kaya nindot nga rewards ka ba mo, dili ka nang makuha ni mo gikan sa tao. Kanang rewards nga ang mo reward ni mo, Diyos. Ako na nang i-practice. I'm never expect any reward from anyone. Because I believe our Almighty God sees for what I am doing, for what I have done, and I know someday somehow, if not on this planet Earth, He will reward me in eternal life, in eternity. Dito ko niya awardan. And one day, ipapili ko sa akong konsensya. Sa imong gusto Edsel, rewards yuta, rewards langit. I told myself, I want eternal reward. Kita, what's our weakness? Gusto tag rewards dayon, gusto tag immediate gratification. Manang uban magnegosyo, mabankrupt dayon, kay gusto man mo kumkum sa iyang kita dayon, di na ingan ang negosyo. Pag-antos una, kitawag na sa prinsipyo sa financial planning, you know what? Delayed gratification. If you want to become successful, practice this, what we call delayed gratification. Put this in your within, as part of your body system, as part of your attitude. Kining gitawag nato og delayed gratification, nang di ka magdali ba? Kita, pag mupabor ta, muhatag-tag usa ka butang, expect man tadayog reward. Mangimbita tag pista, una-una po ka, imbitaron po ka. Imbitar kag birthday, una-una po nimo, imbitaron po ka. Mangatag ka, una-una nimo, tagaan po ka. Ingana ta ka human, ingana ta ka earthly. Once we make a certain move, once we help, once we do something in favor to other people, we want immediate or abrupt rewards. That's the reason why once you will ask God for rewards iyong Ginoo, anak, you receive already the rewards nga imong gigusto. Ngayon ka, kung ko kadawat Ginoo, mo react po gano usahay.
yung Ginoo kadto dayang imong gi-expect from anyone nga imong gibuhatag maayo. Imbis ako unta mo reward nimo, imo mang gipangayo na. Ingani ang revenge. Pag mubaos ka, yung Ginoo, di na ko mo imuglakang, mo nang hantod karon, sige kagampo, Lord, please. Gusto kong makabaw sa kong kontra, Lord, sinuti siya. Yung Ginoo, I will not do it. Di, yun na nako imon. Yung ka, ano man Ginoo? Yung Ginoo, ang ako man to ng trabahong pagpanimalos, kalahi man kong paagi pagmanimaos. Yung Ginoo, imo man gipamaslan, imo man birahan, imo namang gibuhat ang revenge. See? Meaning, once you will act, and this is in connection to our gospel, ingon si Kristo, ayaw mo pagpatawag o Pangulo magtutudlo, because, you know what? The sins, one of the sins of the Pharisees, gitawag nas balaod o usurpation or usurpation. Ang pagpanguha o katungod nga di imo. Right? Mga kagatungod ba nga di imo? Meaning, you are not entitled to have the title, franchise, authority, chair, power. That is usurpation. That is punishable according to our legal law sa atong balaod. Punishable na. Ug mao na sala sa mga Pariseo, ilang gikuha ang katungod sa Ginoo because they thought themselves that they were God also like God. Ug mao ni ang pait nato. Mao ni si Kristo ang magpataas si paubos ang magpaubos si pataas. Why? Pharisees presumed themselves that they were also God. Like Heavenly Father, Jesus told them, no. Because they committed a certain violation which is called usurpation sa legal term. In other words, listen to this. Pag mangilog kag trabaho sa Ginoo, di na siya muliok. Believe me. Kabaw kag unsay trabaho sa Ginoo, tig reward. Tig panimaos. Unya kita gusto matag immediate rewards, gusto mo tag immediate revenge. Mo ni gospeltion, if you want to be happy forever, then keep quiet in front of your attackers, in front of your enemies, in front of your opposers or opponents. But if you want a temporary happiness, temporary joy, then revenge. Pili ka. Pansamantalang kaligayahan or forever joy. If you want pansamantalang kaligayahan, palimaos. Because once you can revenge, do you notice? You can feel bitter. Murag mulami imong pangisip, panguna-una, kabaos ko. Pero later on, bation kag konsensya for what you have done. Pero gusto kag forever nga happiness, ayaw pa ni Maos. Nganong kini akong gitudo ninyo, mao man ni ang akong gibuhat, ayaw pa ni Maos. Wa ko mag-expect og immediate rewards, wa sad ko mag-expect og immediate revenge. Because I believe, based on what I'm preaching, based on the scriptures, God wants to revenge, God wants to reward you. God wants to revenge your enemies. Ug mao ni unta ang atong himuon sa tong kinabuhi. Tuhoy ko ninyo. Nga kon mangilog ka sa trabaho sa Ginoo, di na siya mohimo in favor of you. Ayaw iluga ang trabaho sa Ginoo, tigpanimalo siya. Unya tigatag og reward. Kaya ng trabaho. Unya, as what I have said, kung karon gisakitan ka tungod kini mga tao, sige tamay nimo, lockdown nimo, sige pasakit nimo. Believe me, someday, one way or in another, na ay mga tao sa tong palibot nga maoy, mubarog, matingala ka lang, di padaan din as Ginoo to prove that He loves you. And somebody texting me, yun siya, good morning. Nilot ka, Jo, yutapi kumpare, karit ko ka, Jo, anda mo sacrifice sa taong gimahal. Wow. Akong higala from Garcia, texted me right now. Mao ni akong gusto, makarit mo sa kung wali ba? Ganay mga tao, ipada ang Diyos, anda mo sakripisyo para pamatud-an nga mahal kanila. Kay mauna ang gusto sa Ginoo, mutuo kang mahal kaniya, mo nang di kanya pasagdan, magkinaunsa ang daga ni ining kinabuhi. Thank you for joining, thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make
Jesus, your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinanglan. Ako magampo, people of the living God. Nga mutuo mo. Nga kung maghilo mo o atakihon mo, pasipadaan mo, mabutang adlaw, ngang Ginoo mo lihok in behalf of you. Unya, di pa nindot, makakita kang naimupalit in behalf of you. Ang mga tao nagpasakit nimo, kakita kang masakitan po na sila. Tungod kayang ubang mga tao, muhimo anas ilaha, replikas ilang gibuhat sa imuha. Unya, maka-analyze ka, katabla ka. Pabuta na. Pabuta na. Ayaw nagbawas. Ayaw bawas. As I declare healing, miracles, blessings, prosperity, favors, surprises, enlightenment to come down to each one of us in Jesus' name with the Holy Spirit uban sa pangalias langit nung inahan, Mama Maria. San saman sa anak sa Espiritu Santo. Amen. The word has been fired to it. God loves you.